Napahawak si Portia sa tiyan niya nang tumunog iyon. Ramdam niyang gutom na talaga siya. Huminga siya ng malalim at inayos na lamang ang pagkakahiga ng nobyo sa couch. Pumunta na siya ng kusina at ininit ang pagkain. Nagsalin na siya at samubo. Ilang saglit pa ay natigilan siya at napahawak sa kanyang mukha anong maramdaman ng butil ng luha. Ano ba? Aniya sa sarili at napasinghot. Pakiramdam niya ay sobrang sensitive niya yata ngayon at irritable. Ba't ka ba umiiyak? Sa tapos na siyang kumain dugtong niya pa at uminom ng tubig. Nang matapos nga ay hinugasan na niya at kumuha na lamang siya ng kumot. Hindi niya kayang buhatin si Theodore paakyat sa kwarto nila. Maingat na kinumutan niya ito at humiga na rin sa isa pang couch. Nakatitig lamang siya sa binata at mapait na napangiti. Bakit kaya kahit magkasama na tayo ay may ibang tao pa ring gustong makisawsaw? Aniya at napailing. Sana nga ay mali ang kanyang iniisip. Ayaw man niyang pag-isipan ng masama si Maggie ay hindi naman niya mapigilan ang kanyang sarili. Bumabalik sa balintataw niya ang ekspresyon nito kanina nang malaman nitong live-in na sila ni Theodore. Ipinilig niya ang kanyang ulo at bumuga ng hangin. Matulog ka na lang, okay. May klase ka pa bukas. Ipinikit niya ang kanyang mata hanggang sa dalawin na ng antok. Kinabukasan ay nagising siya at talagang nakaset na ang kanyang katawan na gumising ng maaga. Natigilan siya nang makitang nasa kwarto na siya. Napalingon siya sa kanyang tabi at nakita si Theodore na tulog pa. Paniguradong may hangover ito mamaya. Kinumutan niya ito ng maayos at naghanda na para pumasok. Bumaba na siya ng kusina at kumain. Hi Portia, magandang umaga, bati sa kanya ni Geng. Mukhang pagod na pagod ito. Anong oras ka na bang umuwi kagabi at parang lantang gulay ka na? Tanong niya nito. Madaling araw na, marami kasing afamduan sa pinuntahan naming club. Alam mo na, napasubo na naman, sagot nito at mukhang masaya naman. May nabingwit ka ba? Natatawa niyang tanong dito. Hindi lang nabingwit, natikman pa, impit nitong sagot kaya sabay na napatili silang dalawa. Ang landi mo, aniya rito at humadjekik. Siyempre, todo landi na at malapit na akong kumulubot. Habang makunat pa ay sigehan na, anito. Oo nga pala, anong oras ba umuwi si boss? Mabuti naman at hindi siya inumaga, sambit nito. Hindi ba ikaw ang naghatid sa amin sa kwarto? Tanong niya rito. Anong hatid? Lasing ako kagabi. Hindi ko kayo kakayaning buhatin no? Sagot ni Geng. Sabagay nga naman. Nagising yata siya kagabi at inakyat ako, mahinang sambit niya. Tiningnan ko ang pagkain kanina. Kaunti lang ang bawas. Hindi siya kumain kagabi. Tanong ni Geng. Hindi lasing siya pag-uwi niya kagabi. Hinatid siya ni Maggie, sagot niya rito. Hinatid. So magkasama sila. Anito, mukhang shock pa sa tono ng boses nito. Siguro, kasi sabi ni Maggie nag-meeting daw kasi ang lolo niya at si Theodore. Hindi siguro napigil ang mapainom, aniya rito. Ha, matanda na kaya ang lolo noon. Halos nasa 80s na, hindi nakakayanin ang alak ng katawan noon, wika ni Geng. Napaisip naman si Portia, talaga, oo, teka nga, noong ihatid ni Maggie rito si Theodore lasing din ba siya? Yuzisa nito. Umiling naman siya bilang sagot dito. Buti hindi nagulat nang makita kanya rito, saad nito. Parang ang gulat siya, Geng snapped her fingers. Kaya pala sabi na, aniya, bakit, may problema ba? Tiningnan siya ni Geng at inilingan. Alam mo, kung hindi lang ako doubtful sa mga babaeng lumalapit kay Theodore baka isipin ko pang nagmamagandang loob lang siya. Isipin mo na lang ha, what if nilasing niya si Theodore? Tapos kunwari nagmagandang loob kuno kaya inihatid dito. Tapos kung walang tao rito, kunwari wala ka rito. Oh, tapos, napaikot naman ni Geng ang mata niya. Ano ba tong babaeng to ang hinapamik up? Di syempre mabilis niya lang nagawa ng masama si Theodore. Mapipikot niya, paliwanag nito. Saka lang naintindihan ni Portia ang lahat. Kaya siguro halos hindi may pinta ang reaksyon niya kagabi, saad niya. Correct. Kaya mag-iingat ka sa babaeng yan, kunwari bait-baitan pero pailalim tumira. Kung ako sa'yo kausapin mo si Theodore tungkol dyan, sambit nito. Ayaw ko, aniya, bakit? Ayaw ko siyang pangunahan. Isa pa baka magka-misunderstanding lang kami. Baka isipin niya masyado akong controlling. Kasi naman Geng diba?
Hindi naman pwedeng pagbawalan ko siya. Baka kung sinabi ko ang ganoon isipin niya ay pinanghihimasukan ko na ang buhay niya. Siya naman ang lalaki at committed siya sa Kin. Kung hinayaan niyang pumasok sa buhay namin si Maggie bahala na siya. May choice naman siyang humindi eh. Kung talagang iniisip niya ang pagsasama namin kahit sangkaterbang Maggie pa ang dumating hindi magtatagumpay, wika niya. Sabagay, pero noong Theodore sigurado akong mapapagod lang iyang hitad na iyan. Grabe ka naman, hitad agad. Aniya rito at natawa. Pinaikot naman ni Genggeng ang kanyang mata. Oo naman no. Clarong medyo na, lalapit-lapit pa rin. Hindi nauubusan ng babae tong boss ko. Baka kung ibang problema naman sana, anito at napailing. Matapos ng kumain ni Portia ay nagpaalam na siya ito. Alis na ako Geng, at may klase pa ako, aniya rito. Sige, mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala at paniguradong babawi iyan si boss sa'yo, nakangiting sambit nito. Okay lang oy, sagot niya at umalis na. Sumakay na siya sa kotse at magalang na binati ang driver. Pagdating nga niya sa universidad ay nakita niya si Gemma na naghihintay sa kanya. Kumaway ito sa kanya at kaagad niya itong nilapitan. Good morning, bati nito sa kanya. Nginitian naman niya ito at binati pabalik. May gusto ka bang itanong sa Kin? Kakaiba yata ang tingin mo, aniya kay Gemma. Mukhang hindi kasi mapakali eh. Girl, bilyonaryo ba tatay mo? Tanong nito. Natigil naman sa paglalakad si Portia at hinarap ang kaibigan. Gusto niya itong tawanan subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Seryoso ka ba sa tanong mong yan? Natatawa niyang tanong dito. Tumango naman ito, di naman no. Hindi ako makamove on at nakasakay ako sa magarang sasakyan kahapon, anito. Halatang manghang-mangha ang boses. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad at napangiti. Sa jowa ko yun, sagot niya rito. Hindi nga. Anito at tila hindi makapaniwala. Oo nga, aniya at inilingan ito. Natatawa siya sa reaksyon nito. Saka hindi bilyonaryo ang tatay ko no. Mahirap lang kami at nagsusurvive lang sa pang-araw-araw, layong nobyo ko, iyon ang mayaman, giit pa niya. Bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka? Sino ba yan? Anak ni Henry Sai, sambit nito. Natawa naman si Portia, kasi naman no, ang mahal ng sasakyang yun, sambit nito. Kapag nalaman mo baka ma-shock ka lang, aniya rito. Bakit? Kilala ko ba? Celebrity ba? Nagniningning ang mga mata nito. Soon, malalaman mo rin, aniya at palm soap na sa loob ng classroom nila. Hindi na nga nang ulit pa si Gemma dahil nagsimula na ang kanilang klase. Naging busy na rin sila at tuloy-tuloy na ang leksyon. Nakahinga na rin si Portia kahit papaano. Noong break time na nga ay panay-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at sinagot. Hello, baby. Natigilan naman siya at si Theodore pala iyon. Oh, napatawag ka, may problema ba? Aniya ento. Rinig niya pang huminga ito ng malalim. Galit ka ba sa Kin? Tanong nito sa kanya. Galit, bakit naman? May dahilan ba para magalit ako sa iyo? Balik tanong niya rito. Nalasing ako kagabi, hindi kita nasabayan kumain. Sinabi sa Kin ni Geng na hinintay mo ako, malumanay nitong wika. Okay ka na ba? May hangover ka ba? Tanong niya rito. First I'm fine, nakainom na ako ng gamot. Sunduin kita mamaya, wika nito. Tumango naman si Portia kahit hindi siya nakikita ng binata. Sige, sagot niya rito. Busy ka ba? May klase ka na ba? Tanong nito. Wala pa, lunch break namin ngayon, sagot niya. Okay, kagigising ko lang din, sambit nito. Ganoon ba? Hindi niya maintindihan kung bakit parang may harang sa kanilang dalawa. We really need to talk later. Hindi ako mapapalagay kapag ganito tayo, anito. Sa tingin ko nga, sagot niya at napangiti. Portia, nobyo mo ba iyang tumatawag? Yuzisa ni Gemma, mukhang kinikilig pa. Oo, sagot niya rito. Who's that? Tanong ni Theodore. Si Gemma, kaibigan ko. Rinig niyang tila natigilan ito. That's good. Sige na, kumain ka na rin dyan, wika niya dito. Okay, I'll fetch you later. I love you, anito. Nahiya naman na mag-I love you pabalik si Portia kaya nag-thank you na lamang siya at pinatay iyon. Paniguradong magagalit na naman ang binata. Sabay na tayong umuwi Portia. May sundo ka ba ngayon? Tanong sa kanya ng kaibigan. Napaisip naman siya.
Ang sabi ni Theodore ay susunduan siya nito pero hindi naman kasi siya sigurado kung pupunta ba talaga o hindi. Ayaw niyang umasa lalo pa at nung nagsabi ito ay hindi naman natuloy. Hindi ako sure sagot niya rito. Ganoon ba? Sige na, sabay na lang tayo, anito at nginitian siya. Hey, uwi na kayo. Napalingon naman ang dalawa at nakita si Tim. Oo, bakit? Ihahatid mo kami? Nakangiting tanong ni Gemma. Napataas naman ang kilay ni Portia nang tingnan siya ni Tim. Kung okay lang sa inyo at kung may tiwala kayo sakin, sambit nito. Siniko naman ni Gemma si Portia. Nagtaka naman siya sa inaakto nito. Ano, nag-offer na ang pogi o wika nito at tila kinikilig pa. Mukhang crush talaga ito ng kaibigan niya. Sige, aniya, kita naman niya ang pagtaas ng itaas na bahagi ng labi ni Tim, indikasyon na natuwa ito sa sagot niya. Bakit? Tanong niya rito. Nagkibit balikat lamang ito at naglakad na nga sila palabas. Nagulat pa siya nang sumabay sa kanya si Tim. Kita niya pa ang tinginan ng mga estudyante sa kanila. Hindi naman maipagkakailang kilala ang binata sa buong unibersidad dahil sa maimpluwensya ang parents nito. Kilala ring mayaman. Hindi kayata sinusundo ng jowa mo. May jowa ka ba talaga o nagsisinungaling ka lang para walang mangungulit sa'yo? Nakangiting tanong sa kanya ni Tim. Natawa naman si Gemma at tinampol ang balikat ng binata. Hoy, alam mo bang mayaman din ang jowa nito? Kahapon nakasakay ako sa sasakyan nila at hinitid pa ako sa bahay, sambit ni Gemma. You saw her boyfriend. Yuzisa ni Tim. Bumusangot naman si Gemma. Hindi, kasi busy ang jowa niya. Hindi ba Portia? Ani Gemma sa kanya at nagkunyapit pa ito sa braso niya. Soon, baka makita niyo siya. Hindi ako nagsisinungaling, aniya rito. Tumango naman si Tim. Palabas na sila ng gate nang mapansin ng dalaga ang pamilyar na kotse sa gilid. Wow! Ani Gemma, that's an RR, wika ni Tim. Kita ang mangha sa mukha nito. Sino kaya yan? Wika ni Gemma, nakagat ni Portia ang labi niya nang bumaba nag-windshield. Ilang saglit pa ay bumaba na rin si Theodore, nakakapito at gray na shirt sa kapantalon na itim. Rinig niya ang pagsinghap ni Gemma. Natigilan pa ito sa paglalakad. Papunta rito ang famous na gobernador ng bayan niyo, ani Gemma. Shek, ani Tim, sa tingin mo lalapitin ba niya tayo? Ano kaya ang gagawin niya rito? Tanong ni Gemma sa kanya. Mayabang naman yan, ani Tim. Natawa lamang si Portia at napailing. Hey love, wika ni Theodore at kaagad na hinalikan siya sa mukha. Umakto namang parang mahihimatay si Gemma. Siya ang boyfriend mo, gulat nitong tanong. Ngumiti naman ng tipid si Portia at tumango. Tumabi siya rito at hinarap ang dalawa. Gemma, Tim, this is Theodore. Siya ang boyfriend ko, pagpapakilala niya rito. Fiancé to be exact, pangonggorik ni Theodore at tinanggap ang shake hands ng dalawa. Sila ba ang mga friends mo? Tanong ni Theodore at matamang tinitigan si Tim. Mukhang kinikilatis pa ang binata. Tumango naman si Portia bilang sagot. Nice to meet you Governor, nakangiting saad ni Gemma. Ngumiti lamang si Theodore at hinawakan ang kamay ni Portia. Pasensya na kayo ha, sa susunod na lang. Kayo na munang dalawa, Gemma, huwag mong gagawan ng masama si Tim ha. Ingat kayo sa biyahe, aniya rito at makahulugang tiningnan si Gemma. Kilig naman ito sa sinabi niya. Ilang sandali pa ay kumaway na siya sa dalawa at sumakay na ng kotse. Habang nasa biyahe nga ay tahimik lang si Theodore. May problema ba? Tanong niya sa binata. Umiling naman ito, pero kitang-kita sa mata na bothered ito. Nag-aalala ka ba na baka magkagusto ako kay Tim? Aniya rito. Nilingon naman siya ni Theodore at kinunutin siya ng noo. Nababasa mo na rin ang utak ko. Sabat nito, natawa naman si Portia. Huwag kang mag-alala, alam nilang may boyfriend na ako. Isa pa, wala naman akong planong gumawa ng masama. Magtiwala ka lang sakin, aniya rito. I believe you, and I trust you. Alam ko namang hindi mo ako lalakuan, saad ni Theodore. Baka nga ikaw pa ang manloko sakin, paaring ni Portia. Nilingon naman siya kaag ni Theodore at sinamangutan. Natawa naman siya sa reaksyon nito. Joke lang. Ito naman hindi mabiro. Pero paano nga kung mahuli kitang niloloko ako? Aniya rito. Never. Sagot nito. Tila ba sure na sure ito sa sagot niya? Talaga. Theodore just smiled at her.
I think you're hungry, wika ng binata. How did you know? Manghang tanong ni Portia. Ang babae tinutupak kapag gutom. Minsan nang hahamon pa ng hiwalayan. Sa topic natin parang papunta na tayo roon. So, let's eat good food para naman maiwasan, sagot ng binata. Natawa na lamang si Portia. Huminto nga sila sa isang restaurant sa sentro. Sa tingin niya ay isang Italian restaurant iyon dahil sa kakaibang pangalan. Pagpasok nila ay kaagad na umupo at pareho na ring nagtitingin sa menu. Just order whatever you want, ani Theodore. Talaga? Yep, gusto mo ba tong restaurant? Gusto mo bilhin na rin natin? Tanong ni Theodore sa kanya. Hoy, sobra ka naman, saway ni Portia. Theodore just chuckled. Alam niyang joke yun, pero base sa mukha ng binata ay seryoso ito. Kung kaya ko naman ibigay ang happiness mo, I'd gladly do it, wika nito. Ikaw lang naman ang happiness ko direktang sagot ni Portia. Natigilan naman si Theodore. Ha, anito at mukhang shock pa. Sabi ko, ikaw lang ang happiness ko, ulit niya. Ha, pakiulit nga, napangiti naman si Portia at inirapan ito. Bahala ka na nga, aniya at natawa na lamang si Theodore. Order lang sila ng pizza at pasta. Habang naghihintay nga ay kinukumusta nila ang isa't isa. Ang gwapo mo ngayon, parang extra gwapo ka, komento ni Portia. Theodore bit his lips and seated properly. Bakit pakiramdam ko parang imbitasyon iyan para huwag kang patulugin mamaya? Anito? Nanlaki ang mata ni Portia at tinakpan ang bibig nito. Ano ba? Baka marinig ka nila, hindi lang tayo ang tao rito. Baka isipin nila ang landi nating dalawa. Natatawa niyang sambit. Theodore just kissed her hand and stared at her. Sa klase ng tingin nito ay halatang nahuhulog siya sa dalaga. Pakasal na tayo, sambit nito. Natigilan naman si Portia. Ha, let's get married Portia. Hindi ko na yatang kayang maghintay na makapagtapos ka, sambit nito. Alang-inang napangiti naman si Portia. Seryoso ka ba? Paninigurado niya rito. Tumango naman ito. Wala naman akong ibang gustong makasama ikaw lang, sagot nito. Kaagad na nagtubig naman ang mata ng dalaga at kaagad na iniwas ang tingin dito. Pero kung ayaw mo pa ay hindi naman kita pinipilit, tarantang wika ni Theodore. Natawa naman si Portia at napailing. Hindi naman sa ganoon, ikaw kasi alam mo namang kahit saan pakakasalan din kita. Huwag ka kasing nambibigla, aniya rito at hindi na napigilan ang sarili na maiyak. Kaagad na dinaluhan naman siya ni Theodore at niyakap. Kitang-kita ang saya sa mukha nito. I love you, paulit-ulit nitong sambit. Natawa na lamang si Portia. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang order nila. Pagkatapos nga nilang kumain ay dumiretso pa sila sa isang sikat na jewelry store. Talagang bumili ang binata ng engagement ring nila. She was just so happy. Nawala lahat ng tampo niya rito. Magkahawak kamay silang dalawa kahit na nagmamaneho pa ang binata. Kapwa masaya at ramdam ang pagmamahal sa isa't isa. Napakunot naman ang noo ng dalaga nang makita ang hindi pamilyar na kotse sa garahe. May bisita ka ba? Tanong ni Portia kay Theodore. Umiling naman ito. I did not expect anyone to visit me. Sabay na pumasok naman silang dalawa only to be greeted by Maggie. Theodore. Kaagad na tumayo ito sa pagkakaupo sa couch at nilapitan si Theodore para yakapin sana ito nang mabilis na naiharang ng binata ang kanyang kamay. What are you doing here? Kunot ang noong tanong nito. Tila napahiya naman ang babae sa pag-iwas ng binata. I have something to tell you, sagot nito. What is it? Pwede ba tayong mag-usap? Nang tayo lang sana, wika nito at tiningnan si Portia at nginitian pa. Wala namang problema iyon kay Portia. Akmang aalis siya nang hawakan ng binata ang kanyang kamay. No, she's staying. Say it, whatever it is. Kailangan marinig yun ng magiging asawa ko. I don't want to create confusion. Ayaw ko ring isipin niya na may namamagitan sa teen, sambit ni Theodore. Theodore, hindi, okay lang, sabat ni Portia. Napapahiya na rin kasi si Maggie. Judging on her looks halatang inis na rin ito kay Portia. Okay lang naman sa kanya na umalis, ani Maggie. Hinila naman ni Theodore si Portia at naupo na sila sa couch. Say it, matigas nitong wika. Kitang-kita sa mukha ni Maggie na tila nag-aalangan.
Akmang magsasalita na ito nang tumunog ang kanyang cellphone. Saglit lang, sambit nito at sinagot iyon. What? Nagtinginan naman si Portia at Theodore. Oh God! Papunta na ako riyan, ani Maggie at umiiyak na. Why? What happened? Nag-aalalang tanong ni Theodore. Si Lolo, nasa hospital. Nag-cardiac arrest kanina, anito. Mabilis na tumayo naman si Portia at kumuha ng tubig para sana ibigay kay Maggie para kumalma ito kaso tinabig pa ng dalaga. I don't need water, singhal nito sa kanya. Wala si Theodore at may kinuha pa yata. Aba, ikaw pa talaga ang may ganang maninghal. Nagmagandang loob na nga yan sa'yo. Sa susunod Portia, hayaan mong mag-collapse iyan, sabat ni Genggeng na kalalabas lang ng kwarto niya. Huminga ng malalim si Portia at kumuha na lamang ng basahan para panasan ang sahig. Buti na lang at hindi nabasag ang baso. Theodore, ani Maggie at mabilis na nilapitan ito nang makapasok ulit. Mukhang lumabas ito kanina. Pwede mo ba akong samahan sa hospital? Hindi ko kayang mag-drive. I'm having a panic attack. Umiyak nitong wika. Alanganin naman si Theodore at tiningnan pa si Portia. I already hailed a cab for you outside. Sagot ng binata. Pero hindi ako sanay na mag-commute, sabat nito. Well, you have ta. Paano kung masiraan ka ng sasakyan somewhere? Anito? Geng, ihatid mo na siya sa labas. This is a life and death matter. You need to hurry, saad ni Theodore. Maggie was so shocked at nagkunwari pang matutamba na. Wala akong tiwala sa taxi drivers. Minsan na rin akong natulis. Kaya ko naman sigurong magmaneho. Bahala na, aniya at patakbong lumabas. Maggie, tawag ni Portia rito. Theodore, mahina hong sambit ni Portia. What? Ba't mo naman ginawa yun? Baka mapaano pa siya sa daan kargo mo yun. Naiintindihan mo naman siguro na hindi siya okay. Kahit sino naman lalo pa ay may nangyari sa lolo niya. Lalo mo yata pinasasama ang kanyang loob, malumanay na saad ni Portia. Sabay na napatingin sila sa labas nang marinig ang malakas na tunog ng pagkabangga. Sabay na pumunta sila sa labas at natama ng sasakyan ni Maggie ang fountain nila sa front yard. Diyos ko, ani Portia, nagmamadaling nilapitan naman nila ang sasakyan at ang umiiyak na Maggie ang kanilang naabutan. Dumudugo pa ang noo nito nang lumingon sa kanila. Binuksan naman ni Theodore ang pinturig kotse at inalalayan itong makababa. What are you doing? Galit na singhal ni Theodore sa dalaga. I already told you na hindi ko kaya, sagot nito habang umiiyak. Nakatingin lamang si Portia sa dalawa at nakaramdam ng kakaibang kirot. Hindi niya dapat nararamdaman iyon subalit hindi niya mapigilan. Love, can you get some first aid inside? Wika ni Theodore. Oo, sagot niya. No, kailangan ko nang makapunta sa hospital. Lolo needs me more there, saad nito. Okay, we'll go there, sagot ni Theodore. Inalalayan ito ng binata na makasakay sa sasakyan. Nakatingin lang si Portia sa kanilang dalawa. Love, come here, sumama ka sa akin, ani Theodore. Kita niya ang pagkunot ng noo ni Maggie. Ow, Theodore, ang sakit na ng noo ko, reklamo nito at umiiyak pa. Nagmamadaling sumakay na rin si Portia at bahala na lang.